Do you wanna know? Hello everyone! Kumusta kayong lahat guys? I-share ko sa inyo ngayon yung Philodendron burley marks ko na pinutol ko ang stem kahapon dahil nag-revert na yung kanyang mga dahon. Marami na kasing mga green leaves at kakaunti na lang yung mga variegated leaves, kaya kailangan ko siyang putulin. So ito yun guys, ito yung aking Philodendron burley marks. Kahapon pinutol ko yung stem niya. Ayan, dito ko siya pinutol kahapon. At ito naman yung naputol ko. Ayan oh. Meron na siyang mga roots. Ayan, mahahaba na yung mga roots niya. Kung bakit ko siya pinutol guys, ayan, kung napapansin ninyo, nag-revert na siya. Nawala na ang variegation ng dahon niya. Marami na ang hindi variegated. Na bali kulay green na lang, at ayan oh, kukunti na lang ang mga dahon na variegated. So ayan, iilan na lang itong natira na na variegated. Parang na lang yata, parang 7 na lang yata itong natira na may na may variegation. Ayan. So ayan guys, 7 na lang talaga yung natira, at saka yung iba wala na talaga, green na lahat. Pero itong mga naiwang dahon na nagkulay green na ay kailangan ko ring putulin. Ayan. Tapos ito namang naputol ko ay itatanim ko sa separate na paso. So bakit nga ba kailangang putulin ang nag-revert na stem? So kailangan nating putulin para mapigilan ang pag-revert ng buong halaman. So gagawin natin ito para babagal ang production ng green leaf cells, kasi kung hahayaan lang natin at di natin putulin, syempre dadami yung green leaf cells. So puro green na ang tutubong mga bagong dahon at tuluyan nang mawala ang ang variegation ng mga dahon. Ayan.
So ayan guys, na-replant na natin itong pinutol kong Burley-Max na wala ng variegation yung dahon. So ayan, i-try ko itong i-expose sa bright light. Tingnan natin kung babalik yung variegation ng dahon nito. So ito naman guys ay naputulan ko na ng mga dahon. So ayan, ito na lang yung mga natirang dahon na merong variegation. So bali yung mga green tinanggal ko na. Ito yon, ayan. So ito na lang yung natira guys, pero wag tayong mag-alala dahil ang bagong dahon na tutubo dito ay mga variegated na. So itong isa, tingnan natin kung babalik ba yung variegation niya pag i-expose natin sa sa bright light. So ayan. So dalawa na sila guys. May variegation at ito namang isa walang variegation. Ayan. So ayan guys, after 1 month, ito na yung itsura ng Burley-Marx ko na na pinutulan ko dahil nag-revert. So ayan, kung napapansin niyo, dumami na yung mga bagong dahon niya at saka mas gumanda pa yung yung kulay ng mga dahon nila, mas gumanda yung pagka-variegated dahil nasisinaga na sila ng araw dito sa lugar na pinaglagyan ko sa kanila ngayon. So ayan yung guys, ayan yung part na pinutulan ko. Ayan. So ito naman yung guys, ito naman yung kaputol niya na tinanim ko sa isang pot. So ayan, kung napapansin nyo, green pa rin yung mga dahon. Ayan. Pero nilagay ko ito sila kasama itong isa dito sa sa lugar kung saan na sila, nasisinaga na sila ng araw, mas naiinita na sila kumpara nung dati, kasi dati doon ko sila sa isang sulok nilagay, kaya nag-revert. Bakit nga ba nawawala ang mga variegation sa mga dahon ng ating mga variegated plants? So maraming factors kung bakit nawawala ang mga variegation. So bali magbibigay lang ako ng 3. Una, ito ay isang survival strategy ng mga halaman. Pag ang mga variegated plants natin ay nakalagay sa isang shady area, limited lang or kulang ang chlorophyll sa mga dahon nila dahil hindi sila nakakakuha ng adequate sunlight. Ang chlorophyll ang nag-a-absorb ng solar energy from sunlight. So pag kulang yung sunlight, kulang din ang chlorophyll. So pag kulang naman ang chlorophyll, mababa din ang rate ng photosynthesis. So kung ganito ang sitwasyon or kondisyon ng mga halaman natin, hindi sila makakasurvive. Mamamatay din sila kalaunan, at lalo na kung mawawala na lahat ng green sa sa dahon nila, tulad nito. Ayan. Ayan. Halos puti na lahat yung dahon, wala ng green. So kailangan nilang mag-revert para makasurvive pag ganyan na yung kondisyon ng mga dahon. Ayan. So pangalawang factor ay bali isa pang dahilan ay ang pagkakaroon ng leaf cell mutation. So ito yung condition kung saan nagbabago ang DNA sequence ng isang organism. Ayan. Pangatlo naman ay ang unfavorable weather condition tulad ng extreme heat or extreme cold. So pag nagkaroon ng pag nakaranas ang mga halaman natin ng ganitong weather condition, magre-revert din sila. Ayan. So yan lang guys ang maibigay kong rason kung bakit nawawala ang mga variegation sa mga dahon ng ating mga variegated plants. So sana nag-enjoy kayo sa aking video. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong oras sa panonood at sana nagustuhan ninyo ang aking video at sana kahit papaano meron din kayong natutunan. Bye everyone!